Sa madaling araw ng linggo, 16 ng Agosto, Mahigit sa 800 drone ng Ukraine ang tumawid sa kalangitan ng Rusya. at 600 sa mga ito ay dumiretso papuntang Moscow. Перекинется, я понял, налево. Ну вот я вижу уже 3 блока вот слева. Ito ang pinakamalaking pag-atake sa himpapawid ng Ukraine ngayong taon at ang pangunahing target ay hindi isang base militar. Ito ay ang pinakamalaking bodega sa buong Rusya na tuluyang nasunog, na may $1 bilyon at kalahating dolyar na halaga ng mga paninda sa loob. Pero hindi yun ang pinakamatindi. Si Zelensky mismo ang nagsabi, ito ay panimula pa lang. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang plano sa likod ng mga pag-ataking ito. Isang plano na hindi tumatarget ng mga imbakan, kundi ang mga bangko ng Rusya. At kung bakit ang mga susunod na linggo ay maaaring magbago ng takbo ng digmaang ito. Tingnan mo ang mga larawang ito. Ito ay Kolodino, 40 kilometro sa timog ng Kremlin. Ang bodega na ito na naglalagablab mula dulo hanggang dulo ay ang sentrong logistiko ng Wildberries. Sa mahabang panahon, opisyal, ang pinakamalaking aktibong bodega sa buong Rusya, 250,000 metro kwadrado. May kapasidad na magproseso ng 2 milyon at kalahating order kada araw. Ngayon, tingnan mo ang Rusong nagbibideo mula sa gilid ng kalsada. Sabi niya, nakikita ko na ang 3 blok na nasusunog. Paano mo mapapatay ang apoy na yan? Ага. Tama siya, walang nakapag-apula. Ну вот я вижу уже 3 блока вот слева. Mayroong halos 5 minutong video ng sunog na ito na kinunan mula sa itaas ng isang gusali. 5 minutong pagre-record, walang truck ng bumbero, walang bugso ng tubig. Tanging ang linya ng apoy lang na tumatalon mula sa isang bodega papunta sa isa pa hanggang sasakupin nito ang buong tanawin. At tingnan mo itong detalye na ito. Ang larawang ito ay galing sa dashcam ng isang kotse na may oras sa gilid ng screen. Alas 5:37 ng umaga, ang usok ay ginawang parang gabi ang umaga sa ibabaw ng isang pambansang highway. At itong isa pang larawan, ang pinakamaganda at pinakanakakatakot sa araw na yon ay naitala mahigit 12 oras matapos ang pag-atake. 12 oras. At ang complex ay patuloy pa ring nasusunog ng ganito kalakas. Hindi nag-iisa si Kolodino. Pansinin mo ang larawang ito mula sa isang surveillance camera ng lungsod. 2 haligi ng usok sa parehong frame, sa parehong oras na may petsa at oras. Ang nasa kaliwa ay galing sa Kolodino. Ang nasa kanan ay mula sa Severnoye Domodedov. Isa pang napakalaking kompleks ng lohistika na mahigit sa 500 at 40,000 metro kwadrado na tinamaan din ng mga drone sa parehong madaling araw. Isang residente ang nagvideo ng 2 sunog sa iisang galaw ng kamera, isa sa bawat dulo ng abot tanaw. Sa loob ng Domodedovo, sa liwanag ng araw, kitang-kita ang pinsala. Bumagsak ang bubong, baluktot ang mga biga, punit ang pader. Ang babaeng nagvi-video ay mahusay na naglalarawan dito sa pagsasabing isang bangungot. At sa timog ng bansa, sa rehiyon ng Rostov, mahigit sa 150 drone ang tumama sa 3 lungsod at isang estasyon ng tren. Sinabi ng Ministry ng Depensa ng Rusya na kapag pabagsak sila ng 822 drone ng Ukraine. Samantala, inamin ni Alkalde Sergei Sobyanin ng Moscow na may 600 drone na lumilipad papunta sa kabisera. At ang TACC, tinawag ng ahensyang pampamahalaan na ito ang pinakamalaking pag-atake ng mga drone ng Ukraine mula noong simula ng taon. Ngayon, makinig ka ng mabuti dahil dito magsisimula ang pagsusuri na hindi mo makikita sa mga portal. Tingnan mo, walang magpapadala ng 822 drone para lang sirain ang 2 bodega. Nagpapadala ng 822 drone para ma-overwhelm ang depensa sa himpapawid. Ibig sabihin, para malunod ang sistema sa dami ng target na hindi nito kayang pabagsakin. Bawat missile na panlaban sa sasakyang panghimpapawid ng Russia ay napakamahal. Bawat drone ng Ukraine ay nakakahalaga lang ng maliit na bahagi noon. Kapag pinuno mo ng murang target ang kalangitan, mapipilitan ng tagapagtanggol na pumili kung ano ang puprotektahan. At noong gabing yon, nalantad ang naging desisyon ng Russia. Hindi man lang nila naprotektahan ang pinakamalaking bodega ng sarili nilang bansa na 40 kilometro lang ang layo mula sa Kremlin.
Isang residensya ng Podolsk ang nagbiro tungkol sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagsusulat sa kanyang video. Podolsk, magandang umaga. Isa pa habang kinukunan ng video ang usok sa pagitan ng dalawang gusali ng tanong, kailan kaya tayo makakatulog ng payapa? Pagkatapos ng 4.5 taon na naririnig na malayo ang digmaan, nagising ang rehiyon ng Moscow sa ilalim ng isang itim na ulap. Pero heto ang malinaw na tanong. Bakit ginagamit ng Ukraine ang mga drone laban sa isang bodega ng e-commerce at hindi sa isang pabrika ng tangke? At ang sagot? Ganito. Ito ang pinakamatalinong plano sa yugtong ito ng digmaan. Ito ang Wildberries. Para siyang Amazon ng Rusya at hindi yon pagmamalabis. Ayon sa datos na binanggit ng media, ang Wildberries at Ozon, ang dalawang pinakamalaking plataporma ng e-commerce sa bansa, ay sama-samang nagpapagalaw ng halagang katumbas ng 8.5% ng GDP ng Rusya, halos 1/10 ng buong ekonomiya ng bansa. At nagbibigay sila ng trabaho sa 4 na milyong tao, Mahigit 5% ng buong lakas paggawa ng Rusya. kapag may nasusunog na ganitong bodega, hindi lang produkto ang nauuwi sabo. Nalulugi ang maliliit na nagbebenta at naantala ang mga delivery sa buong bansa. Tumataas ang presyo at nararamdaman ng karaniwang Ruso ang epekto ng digmaan sa kanilang bulsa. Sa pagtatapos ng araw na yon, isang driver ang nag-record sa parehong ruta ng usok mula sa Domodedovo sa malayo at isang napakahabang pila daan-daang metro sa isang gasolinahan sa lugar. At bago may magsabi na inatake ng Ukraine ang isang inosenteng sibilyang target, tingnan mo muna ang detalyeng ito. Sa mismong website ng Wildberries, mayroong opisyal na kategorya na tinatawag na lahat para sa espesyal na operasyong militar. Tama yan. Ang Russian Amazon ay hayadang nagbebenta ng FPV drones. Ang maliliit na attack drones na ginagabayan ng kamera na nangihibabaw sa frontline, fiber optic para sa military drone, ballistic vests at mga helmet. Ang parehong mga kagamitan na pumapatay sa mga Ukrainian sa frontline na may mabilis na delivery, itinatanggi ng kumpanya na nagsusupply sila sa militar. Pero ang kategoryang ito ay nakadokumento sa website hanggang sa simula ng Agosto. Hindi pinili ng Ukraine ang target na ito ng basta-basta. Ang Wildberries mismo ang nagboluntaryo. At ang nangyari noong linggo ay hindi isang hiwalay na insidente. Ito ang pinakabagong kabanata ng isang sistematikong kampanya. Mula noong ika-18 ng Hulyo, tinamaan na ng Ukraine ang mahigit 20 pasilidad ng kumpanya sa buong teritoryo ng Russia. Kinumpirma ng CNN nang nakapag-iisa ng mga larawan ay talaga namang mula sa Koledino. At ibinuod nito ang layunin ng kampanyang ito, dalhin ang digmaan sa loob ng mga tahanan ng karaniwang Ruso at gawing mas magastos bawat araw ng digmaan para sa pamahalaang Ruso. Itong mga larawang ito, halimbawa, ay mula sa Bashkortostan, mahigit 1,200 kilometro mula sa Moscow sa kabilang panig ng Ilog Volga. Naabot ng kampanya ang buong bansa at hindi lang drone ang ginamit. Noong Agosto, pinabagsak ng mga hacker mula sa militar na intelihensya ng Ukraine ang digital na infrastruktura ng kumpanya. Naantala ang mga bayad, nawala rin sa serbisyo ang customer support. At ang resulta, base sa mga numero, ay nagpapakita na gumagana ito. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Ukraine, sa pagbagsak ng Koledino, 7 sa 10 pinakamalalaking sentro ng distribusyon ng Wildberries ay hindi na gumagana. Nawala na ang kumpanya na mahigit 1 milyong metro kwadrado ng mga bodega, bumaba ng halos 1 kapat ang kita. At ang tinatayang pagkalugi ay umaabot na sa $12 bilyong. Pero ang pagsira ng mga produkto ay panlabas na bahagi pa lang ng problema. Ang totoong plano ay nakatutok sa iba pang bagay, ang mga bangko. At dito na nagiging seryoso ang lahat. Sa umaga ng pag-atake, ang Firepoint, ang kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng mga drone na ginamit sa operasyon, ay nag-post ng ganito. Magandang umaga sa lahat, maliban sa Wildberries sa Koledino. At inako nila ang responsibilidad. Ang pag-atake ay gumamit ng FP1, drone na mismong kumpanya ang gumagawa. Ilang linggo bago nito, ipinaliwanag ng co-founder ng kumpanya, Dennis Tillerman, ang lohika. Ayon sa kanya, ang Wildberries ang pinakamalaking umutang sa buong Rusya. Ibig sabihin, ito ang kumpanyang may pinakamalaking utang sa mga bangko ng bansa.
Lumago ang kumpanya dahil sa napakalalaking utang, malaking bahagi nito ay mula sa VTB, ang pangalawang pinakamalaking bangko sa bansa na kontrolado ng Estado. At dito nakakatakot ang matematika para sa gobyernong Ruso. Kung bumagsak ang Wildberries, hindi lang siya ang babagsak. Sa pananaw ni Stillerman, ang pagbagsak ay hiilahin pababa ang mga bangkong nagpundo rito, kabilang na ang mismong VTB. Isipin mo ang epektong domino na dulot nito. Isang murang drone ang sumira ng bodega. Ang nasirang bodega ay nagiging utang na hindi nabayaran. Ang hindi nabayarang utang ay tumatama sa bangko. Ang bangko ay pag-aari ng Estado. At ang Estadong Ruso na dumaranas na ng pagdurusa dahil sa mga parusa at gastusin sa digmaan, Kailangang sagipin ang sistema. sa aking pananaw, nasa harap tayo ng isang bagay na hindi pa nangyari nun, isang pagtatangkang pabagsakin ng isang bansang kaaway sa pamamagitan ng kredito. Iyan ay isang teorya, pero sa mga susunod na buwan, malalaman natin kung tama nga ito, at higit sa lahat, kung gumagana ito. Pero hindi may kakaila na ang mga napiling target ay masyadong may saysay para maging simpleng nagkataon lang. At ngayon, kailangan ko nang ibigay sa iyo ang sagot tungkol sa misteryo sa simula. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na magpapalito sa iyo. Si Wildberries, ang kumpanyang ito na tinatarget ng mga pag-atake, alam na nila na atakehin ang Coledino. Oo, alam nila. Sa katunayan, ang complex ay isa sa dalawang pinakamalalaking bodega ng kumpanya. At ang isa pa sa Electrostal ay naging abo na noong Hulyo. 7 sa 10 pinakamalalaking distribution center ay bumagsak na. Ilang araw na lang ang bibilangin. At kahit ganoon, nasunog pa rin ang Coldino na puno pa. May tinatayang $1.2 bilyong na halaga ng mga paninda ayon sa mga pagtataya ng mga analyst. Ngayon, narito ang tanong, bakit? At bago ko sagutin, gawin mo muna ito. Mag-subscribe ka sa channel at i-activate mo ang bell. Dahil magkakaroon ng bagong kabanata ang kwentong ito bawat linggo at nandito kami para panatilihin kang updated. Kaya, bakit hindi nila inilikas? Sige, maging tapat tayo. Walang sinuman sa labas ang siguradong nakakaalam, pero bibigyan kita ng mga palagay. Pero tandaan mo, mga palagay lang ito. Ang una ay ang pisikal na imposibilidad. Dahil ang isang bodega na nagpuproseso ng 2 milyon at kalahating order kada araw ay hindi nauubos sa loob ng isang linggo, lalo na kung ang iba pang malalaking bodega ay naging abo na rin. Ang pangalawa ay maaaring isang simpleng bagay tulad ng pagtanggi. Pag-isipan mo, ang paglikas ay nangangahulugan ng hayagang pag-amin na hindi kayang protektahan ng depensang panghimpapawid ng Russia kahit ang reyon ng Moscow. At ang huli ay ang pag-asa sa siguro. Pero dito may problema. Ayon sa mga eksperto na nakausap ng medyang Ruso, malabong matakpan ng siguro ang buong gastos. Ano man ang sagot, pareho pa rin ang larawan. Masyadong malaki ang bansa para ma-evacuate agad, masyadong mahina para ipagtanggol ang sariling himpapawid, at masyadong mapagmataas para aminin ang alinman sa dalawang yon. Ito ang Rusya ng Agosto 2026. At kung iniisip mong ang linggo, ang pinakamatindi sa kampanyang ito, hindi mo pa naririnig ang mga sinabi ni Zelensky. Sinabi niya na iyon ay panimula pa lang. Isang araw bago ang malaking pag-atake, kinumpirma ni Zelensky ang isa pang pag-atake. Sa pagkakataong ito, ang mga pangunahing ginamit ay ang mga Flamingo missile na gawa ng Ukraine, na tumama sa Centro Progress sa rehiyon ng Samara. Isa ito sa mga pangunahing kumpanya ng Roscosmos, ang ahensyang pangkalawakan ng Rusya na 900 kilometro ang layo mula sa hangganan. Tingnan mo ang mga larawang ito. Ang bola ng apoy sa madaling araw at sa umaga, ang itim na usok na umaakyat sa likod ng gusali ng pasilidad. Ilang araw bago nito, kinumpirma ng Ukraine ang pag-atake sa industriya ng langis sa Tobolsk. At ang Tobolsk ay nasa Siberia. At sa isang pagpupulong ng Estado Mayor kasama ang mga gumagawa ng armas, nagbigay ng utos si Zelensky sa publiko. Inutusan niya na palawakin ang saklaw ng mga pag-atake na malayo ang abot. Ibig sabihin, umatake sa mas malalayong lugar at sa mas maraming lugar. At pumirma siya ng mga 3 taong kontrata kasama ang mga gumagawa. Hindi ito basta-basta ang pagganti. Isa itong planadong kampanya ng industriya na may takdang schedule at budget. At alam ito ng Estados Unidos. Sa tabi ni Zelensky, mismong si Trump ay kinilala sa publiko. Ang mga pagsulong ng Ukraine at ang mga pag-atakeng malayuan ay napapataas ng presyon kay Putin para sa isang kasunduan.
Ang malinaw para sa atin ay tinitingnan ng gobyernong Amerikano ang kampanyang ito bilang isang kasangkapan sa negosasyon. Bawat bodega na nasusunog ay dagdag na argumento sa mesa. At paano naman ang Rusya? Sa totoo lang, ginagawa ng Rusya ang ginagawa ng isang kontrabidang naiipit. Dinodoble nila ang kanilang taya. Sa parehong madaling araw, tinamaan ng mga misal ng Rusya ang Kyiv. At tingnan mo kung ano ang natira sa tradisyonal na pamilihan ng mga libro sa Pochina. Mga librong nakalat sa asfalto, sa gitna ng mga guho at mga bumbero. Ang pamilihan ng mga libro. Tinamaan din ng mga misil ang pinakamalaking planta ng bakal sa Ukraine sa Kryvyi Rih. At ilang araw bago nito, 6 na tao ang napatay sa Zaporizhia dahil sa mga ballistic missile na ibinigay ng Hilagang Korea. Nagbabala mismo si Zelensky. Pinapataas ng Rusya ang produksyon ng mga misil at naghahanda para magmobilisa ng mas maraming tao. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na hindi naghahanda si Putin para sa kapayapaan. At bawat galaw na ganito ay lalong nagpapatunay kung bakit may pressure mula sa Ukraine at kung bakit ito ay lalo pang lalakas. At may isa pang detalye mula sa madaling araw na yon na halos walang magkomento at maaring ito ang pinakagrabe sa lahat. Alas 4:44 ng umaga, na-detect ng mga radar ng Romania, isang bansa ng NATO, ang isang drone na pumasok sa impapawid ng bansa galing Moldova. Isang eroplanong pandigmang F-18 ng Espanya na napapatrolya para sa alyansa ang nagpabagsak sa target alas 5:01 ng umaga. Ipinabatid ng Moldova na subaybayan nila ang drone na uri Shahed, ang modelong ginagamit ng Russia sa pag-atake. At ayon sa tagapagsalita ng militar ng NATO, malamang na galing Russia ang drone. Ito na ang ika-4 na drone na napabagsak sa Romania ngayong taon. At sa gitna ng magulong sitwasyong ito, kung saan parehong panig ay nagpapahayag ng paglala sa parehong linggo, lalong lumiit ang posibilidad na ito ay isang aksidente. Kaya, alam kong marami tayong napag-usapan dito, pero balik tayo doon sa teorya ko tungkol sa pagbagsak ng Russia sa pamamagitan ng kredito. Tingnan natin kung sa mga susunod na araw o linggo, yung 3 malalaking distribution center ng Wildberries na gumagana pa, kung babagsak din sila. Kasi kapag nangyari yon, lalakas palalo ang teorya ng pagbagsak. At dito papasok ang VTB, yung bangko na nabanggit ko kanina. Anumang senyales ng tulong mula sa estado sa bangko ay kumpirmasyon nagsimula ng matumba ang mga domino. Babantayan natin ito. Pero kahit ano pang mangyari, isang bagay ang naging malinaw. Pumasok na sa bagong yugto ang digmaan na ito at ito ay mapagpapasyahan hindi lang sa mga bangko kundi pati na rin sa prente. At susubaybayan natin ang bawat kabanata dito sa channel, kaya mag-subscribe ka na ngayon at i-activate ang notifications dahil maaring dumating ang susunod na galaw kahit anong oras ng madaling araw. Hanggang sa susunod na video.